Magandang araw po sa inyo. Ako po si Charmaine, isang 20 anyos na estudyante sa kolehiyo. Nais ko pong magsimula sa isang kwento na magpapakita kung paano ko nahanap ang sarili ko sa kalituhan ng buhay. Siguro po, marami sa atin ang dumaan sa mga pagsubok at nakatagpo ng mga bagay na hindi natin inaasahan. At ganito po nagsimula ang kwento ko. Hindi ko po inisip na may makikilala akong tao na magbabago ng takbo ng buhay ko. Marami pong tao ang dumaan sa buhay ko. Mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga taong nagbigay saya at lungkot. Pero si Ramon, siya ang hindi ko makakalimutan. Ang unang pagkakataon na nakita ko siya, akala ko hindi ko kaya ang makisama sa kanya. Siya po'y isang matandang lalaki. Malayo sa mga karaniwang kaedad ko, pero sa mga mata niya, may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Nakita ko siya sa isang dinner na inorganisa ni Carla, ang best friend ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ako nandoon. Hindi ko naman kilala ang karamihan ng mga tao sa paligid. Pero nang pumasok si Ramon, parang lahat ng ibang tao sa kwarto ay nawala. Siya ang naging sentro ng atensyon. Matangkad, maganda ang tindig, at may aura ng misteryo na para bang bawat galaw niya ay may nakatagong kwento. Nagtama ang aming mga mata at sa isang saglit, nagkaroon ng koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Nag-usap kami ng ilang minuto at habang ang mga tao sa paligid ay abala sa kanilang mga usapan, ako at si Ramon ay tila nakalutang sa isang mundo ng kami lamang. Ang kanyang boses ay mabigat, ngunit may kasamang lambing, parang may ilang mga salitang hindi na kailangan pang sabihin. Dahil sa bawat titig at galaw niya, nararamdaman ko na siya'y may lihim na gustong ibahagi sa akin. Hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng pagkakataon na magkasama ng mas matagal. Nang matapos ang dinner, inalok niya akong sumama sa isang mas tahimik na lugar. At doon, nagsimula ang isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Sa unang gabing iyon, nadama ko ang init ng kanyang katawan, ang bawat galaw na para bang natutunaw, ang bawat pagdapo ng kanyang mga palad sa aking balat. Hindi ko siya sinadyang mahalin, habang sinusubukan kong manatili sa kalasuhan at iwasan ang mga emosyon, dahan-dahan akong nakuha ng kanyang mga yakap at halik. Para bang may koneksyon kami na hindi ko kayang pigilan. Ang bawat tikim ng pagnanasa ay nagiging mas matindi at mas mainit. Ang mga gabi ay nauubos sa kanyang mga pangako. Hindi lang siya nagbigay sa akin ng material na bagay, tuition, cellphone, at iba pang mga bagay na hindi ko inaasahan. Ang mga gabing iyon, siya ay naging sagot sa aking mga pangarap at pangangailangan. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit siya'y naging ganoon. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit sa kabila ng lahat ng ito, mayroong isang bagay na nagmumulto sa aking isipan. Hanggang sa isang gabi, tinawag niya akong pumunta sa kanyang bahay. Puno ng mga alaala at tahimik, ang kanyang tahanan ay may mga bagay na nagpapaalala sa akin ng isang nakaraan na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang lumang litrato ang napansin ko sa gilid ng piano. Isang litrato na kasama ang isang batang babae at isang lalaki. Bawat piraso ng imahe ay tila nagdulot sa akin ng kakaibang pakiramdam. Nang tinanong ko siya tungkol dito, isang sagot ang binitiwan niya na hindi ko kayang tanggapin agad. Totoo, Charmaine. Anak kita. Sa isang iglap, ang lahat ng mga alaala ng gabing iyon, pati na ang init ng bawat halik at galak na dulot ng pagmamahal, ay biglang nagbago. Ako'y naguluhan, ang aking isipan ay parang nababaliw, at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nangyari. Ang tanong na sumakit sa aking puso, paano ko siya titingnan ngayon? Paano ko haharapin ang katotohanan na ang lalaking minahal ko ay siya rin palang tatay ko? Sana po,
maunawaan ninyo na sa pagbahagi ko ng kwentong ito, hindi ko alam kung paano ko tatahakin ang daang ito. Carla, alam mo ba kung anong nararamdaman ko? Kung paano ako nahulog ng hindi ko inaasahan? Gusto ko sanang magsimula sa isang mahinahong kwento, pero hindi ko na kayang itago pa. I'm falling for him, Carla. Hindi ko na kayang pigilan. Si Ramon, ang lalaking matagal ko nang iniwasan pero ngayon, siya na lang ang laman ng utak ko. Alam mo, Carla, siya na lang ang nagbibigay ng saya at comfort sa buhay ko. Parang bawat oras na magkasama kami, ang mundo ko ay tumitigil. Pati ang mga problema ko, nagiging maliliit lang sa kanya. Hindi ko na kailangang magpanggap, kasi sa kanya, ramdam ko na ako lang ang mahalaga. Siya ang tipo ng lalaki na kahit hindi mo siya hilingin, paparamdam niya sa'yo na ikaw lang ang ibig niyang intindihin. He listens to every word I say, kahit gaano kasimpleng bagay. Minsan, tinatanong ko siya kung anong nararamdaman niya, pero hindi ko alam kung ano talaga ang sagot niya. Dahil ba sa mga bagay na ibinibigay niya sa akin? O dahil ba sa mga maliliit na kilos niya na para bang ako lang ang kanyang iniisip? Pag tinignan ko siya, may ibang klase ng init na nadarama ko. Ang mga simpleng paghawak niya sa kamay ko, yung mga oras na nagkakatitigan kami, parang may mga sagot sa mata niya na hindi ko kayang basahin. Pero minsan, para bang hindi siya bukas sa akin ng buo. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala o magduda. Kaya isang gabi, nagdesisyon akong tanungin siya ng diretso. Nais ko na sanang maging malinaw sa lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ito na ba ang tamang oras, pero sigurado akong hindi ko kayang maghintay pa. Isang tahimik na dinner lang kami ni Ramon, at ang mga salitang lumabas mula sa aking bibig ay hindi ko alam kung paano ko nasabi. Ramon, I think I'm falling for you. Hindi ko na kayang itago pa. Tumingin siya sa akin, pero hindi siya tumingin diretso sa mata ko. Parang may naramdaman akong biglang lamig. Iniiwasan niya akong tignan ng diretso. At kahit nang hawakan niya ang kamay ko, may kakaibang lamig sa kanyang mga palad. You're very special to me, Charmaine, sabi niya. Pero wala siyang binanggit na pagmamahal. Ipinagkibit niya lang ang balikat at ngumiti ng matamlay, na para bang hindi ko kailangang mag-alala. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga salita niyang iyon. Special lang ako sa kanya? Para bang ang lahat ng ginawa niya, ang mga gabing puno ng init at pagmamahal ay walang kahulugan para sa kanya. Pero bakit nararamdaman ko na ako lang ang importante sa kanyang mundo? Bakit hindi ko kayang alisin siya sa isip ko? Ngunit hindi ko kayang tanggapin ang sagot na iyon. Ang mga mata ko, puno ng tanong. Habang ang puso ko'y patuloy na nangangarap ng isang bagay na hindi ko alam kung matutupad. Kahit ganon, hindi ko kayang pakawalan siya. Hindi ko kayang makita ang sarili ko na wala siya sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ito. Kung kami ba ay magkasama sa isang tahimik na pagmamahalan o kung ako lang ang nagmamahal sa kanya ng higit pa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi ko siya kayang pakawalan kahit na magulo ang mga nararamdaman ko. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago kay Ramon. Ang mga tinig ng gabing iyon, ang mga malalambing na salitang binanggit niya, para bang nawawala sa hangin. Hindi na siya kasing init ng dati, at ang mga oras na magkasama, kami, hindi na kasing masaya. Parang may distansya na namamagitan sa amin. Dati-rati, laging may ngiti sa kanyang mga mata kapag tinitigan ako. Pero ngayon, parang may katanungan na hindi ko kayang sagutin. Nag-iisa na lang akong nag-iisip, Carla.
kung ano ang nangyari. Ang mga tanong na hindi ko masagot ay nagsimula ng magpatong-patong. Ako ba ang may kasalanan? Baka nga siguro. Baka hindi ko lang nasabi ng maayos ang nararamdaman ko. I was too emotional, too fast. Hindi ko ba siya binigyan ng sapat na oras para mag-adjust? Hindi ko alam kung saan ko nagsimula, pero nararamdaman ko na parang may isang pader na ngayon ay nakatayo sa pagitan namin. Isang gabi, habang nag-uusap, kami, napansin ko ang mga mata ni Ramon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may malungkot na liwanag sa kanyang mga mata. Isang sadness na hindi ko maipaliwanag. Tinatanong ko ang sarili ko kung ako ba ang dahilan, kung may kasalanan ba ako. Bakit parang laging may iniwasan siya na hindi ko kayang matukoy? Bawat salita niya, para bang may ibang kahulugan, pero hindi ko alam kung ano iyon. Bakit ka malungkot? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot ng diretso. Parang may mga salitang gusto niyang sabihin, pero nahirapan siyang magbukas ng puso. Wala, Charmaine, sabi niya, at muling ibinaba ang mga mata. Nakaramdam ako ng sakit sa dibdib, parang may malalim na sugat na nagsimulang magdulot ng kirot. Hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon ito. Noon, ramdam ko na ang saya. Ang init ng mga gabi namin. Pero ngayon, parang ang bawat sagot niya ay may kalungkutan na hindi ko kayang baguhin. Hindi ko siya maabot. Hindi ko siya maunawaan. Ang init na dati ay puno ng sigla, ngayon ay naging malamig, walang buhay. Parang may mga bagay siyang hindi sinasabi, mga lihim na pinipili niyang itago. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Minsan, naguguluhan ako. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Bakit parang may lihim siya na hindi ko kayang malaman? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nararamdaman kong ito. Bawat araw na lumilipas, parang ang lahat ng pagkakaintindi ko sa kanya ay unti-unting nawawala. May mga pagkakataong kinakalabit ko siya. At iniisip ko kung bakit ako hindi pa rin niya kayang yakapin ng buo. Siya ba ay nagtatago ng ibang bagay? O ako na ba ang lumilihis sa tama? Dahil kay Carla, naramdaman ko ang pangangailangan na maging maingat. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero sigurado akong hindi ako pwedeng magpadala sa mga emosyon ko. Ipinapaalala ko sa sarili ko na baka nga ako ang nagkamali. Na baka ako lang ang masyadong nagmamadali. Pero bakit hindi ko kayang alisin siya sa isipan ko? Bakit sa kabila ng distansyang nararamdaman ko, ang mga araw na sumunod pagkatapos ng aming huling pagkikita ay puno ng kalituhan at pagdududa? Nagsimula kami ni Ramon sa isang simpleng alitan, isang bagay na sana ay mabilis na malulutas, ngunit tila isang maliit na apoy na bigla na lang lumaki. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa puntong ito. Minsan, parang wala nang silbi ang mga salitang binanggit niya, mga galit na mga tingin na hindi ko matanggap. Ba't mo ba ako tinatrato ng ganito? Tanong ko. Ang boses ko ay nagsisimula ng manghina. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Pero hindi ko kayang pahintulutan na makita niya akong ganito. Hindi ko na kayang maging ganito. Dagdag ko, kahit na alam kong wala akong sapat na dahilan upang magtampo sa kanya. Ngunit bago pa ako makapagsalita pa, naramdaman ko na lang ang kanyang paglayo. Hindi mo ba naiintindihan? Tanong niya habang hindi tumitingin sa aking mata. Ako'y nagtakang tinitigan siya, ngunit wala siyang sagot. Para bang may isang pader na itinatayo sa pagitan namin at hindi ko ito kayang gibain. Umuwi ako ng malungkot, may mga pangarap na biglang gumuho. Ang mga kalye ay malamig, ang gabi ay tila malupit. Pagpasok ko sa bahay, natagpuan ko ang isang liham. Ito ay mula sa aking ina. Matagal na kaming hindi nagkikita
At hindi ko na alam kung anong dahilan ng kanyang paglayo. Nais niyang magbalik loob, magkausap kami muli, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pakiramdam ko'y hindi ko pa kayang tanggapin siya sa buhay ko. Ang matagal na distansya sa pagitan namin ay naging isang pader na mahirap gibaing. Pinagpapawisan ako habang binabasa ang liham. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ko. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pananahimik, bakit ngayon? Nandyan siya, umaabot ng mga kamay. Ngunit ang puso ko ay tila nag-aalangan. Dumarating ang mga oras na gusto ko sanang magtago mula sa lahat. Mula kay Ramon, mula sa aking ina. Ngunit alam ko, hindi ko kayang ipagwalang bahala ang mga alalahanin ko. May isang kakulangan na nararamdaman ko. Isang bagay na wala akong magawa kundi harapin. Ang sakit ay paulit-ulit na bumabalik sa aking dibdib. Nang mag-usap kami ni Carla, parang may mga tinig sa kanyang mga salita na masakit tanggapin. Kilalanin mo siya ng buo, hindi lang kung paano kanya hinahalikan. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa aking isipan at hindi na umalis. Dahil sa nangyari sa amin ni Ramon, napaisip ako. Kilala ko ba siya ng buo? Bawat bagay na ginagawa niya ay nagsisimula ng magdulot ng mga katanungan sa aking isipan. Parang may mga parte ng buhay niya na hindi ko kayang maabot, at ang mga pinto na nilalapit ko ay palaging isinara. Isang gabi, habang nasa bahay ni Ramon, napansin ko ang isang pinto na hindi ko pa nalamang bukas. Hindi ko pa ito nakikita, hindi ko pa nasusubukang buksan. Isang pinto na laging nakasara, isang lihim na parang hindi ko kayang abutin. Bakit ako hindi pinapayagang makita ang loob ng kwartong iyon? Ang mga bagay na hindi ko alam tungkol sa kanya ay nagiging mga multo sa aking isipan. Mayroong mga sandali na ang bawat sulyap ko sa kanyang mga mata ay nagiging tanong. Anong sikreto ang tinatago niya? Bakit ako hindi dapat pumasok doon? Naguguluhan ako. Hanggang kailan ko kayang maging bulag sa mga bagay na hindi ko nakikita? Hanggang kailan ko kayang magtiwala ng buo sa isang lalaki na may mga bahagi ng sarili niyang nakatago? Mga pinto na hindi ko minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang tumigil muna, magpahinga, huminga, at tingnan ang lahat mula sa malayo. Doon ko na lamang naisip, baka panahon na para maglaan ng oras para sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay ko, kaya nagdesisyon akong hindi muna mag-reply sa mga mensahe ni Ramon. Hinayaan kong maging tahimik ang lahat ng galit, ang lahat ng pagnanasa, at ang lahat ng sakit. Hindi ko na kayang magpatuloy kung hindi ko kayang maintindihan kung sino ako. Nakaupo ako sa aking silid. Ang mga libro ay nakakalat sa aking mesa, ngunit hindi ko kayang mag-aral. Parang walang laman ang bawat pahina. Sa kabila ng lahat ng ito, iniisip ko kung paano ko natutunan na magtiwala at magpatawad. Nandyan si Ramon, pero hindi ko na siya nararamdaman. Hindi ko kayang magpatuloy sa isang relasyon na puno ng tanong. Minsan naiisip ko, baka hindi ko siya mahal. Baka ang lahat ng ito ay isang mekanismo ng kaligtasan, isang paraan para magpatuloy ako sa buhay. Habang nakaupo ako at tinitingnan ang mga litrato sa aking mesa, napansin ko ang liham mula sa aking ina. Bago ko buksan ang kanyang sulat, tila may mga anino sa aking isipan. Dahan-dahan ko itong binuksan at isang matandang larawan ang nahulog mula dito. Isang larawan mula sa aming nakaraan. Ang mga tao sa litrato ay nakangiti, tila masaya at buo. Ngunit may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang aking ina. Nakatayo sa tabi ng isang lalaking hindi ko matandaan. Ngunit may isang pakiramdam akong kilala ko siya. Ang lalaki sa larawan ay may hitsura ni Ramon. Isang malamig na panginginig ang dumaloy sa aking katawan. Bakit may pagkakahawig ang mukha ng lalaki sa larawan at ni Ramon? Paano nangyari iyon?
Ang mga tanong ay nagsimulang mag-ikot sa aking isipan. Bawat segundo ay mas lalong nagiging malabo at ang mga bahagi ng buhay ko ay nagiging mga piraso ng isang palaisipan na hindi ko kayang buuin. Ang mga salitang sinabi ni Carla na kilalanin mo siya ng buo ay nagsimulang maglaro sa aking utak. May mga lihim siya na hindi ko pa natutuklasan. Mga bagay na siya mismo ay hindi ipinapakita. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. May mga sandali na gusto kong patagilid na lang, tumakas at maghanap ng isang lugar kung saan hindi ko na kailangang harapin ang lahat ng ito. Ngunit alam ko, hindi ko na kayang tumakas. Kailangan kong harapin ang mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Kinuha ko ang larawan at tinitigan ito. Kung ang lalaki sa larawan ay si Ramon, ano ang koneksyon nito sa aking ina? Bakit hindi ko pa ito nalaman noon? Maraming mga bagay na hindi ko pa natutuklasan at ang mga tanong ko ay naging mga multo sa aking isipan. Habang hawak-hawak ko ang larawan, ramdam ko ang kabigatan sa dibdib ko. Kung may relasyon si Ramon sa aking ina, ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Isang hapon, habang nag-uusap kami ni Ramon sa sala, hindi ko na kayang magtago ng mga tanong sa aking isipan. Ramdam ko na may mga bagay na hindi siya nagsasabi. Mga lihim na hindi ko pa natutuklasan. Tinanong ko siya ng diretsyo, kahit na may kaba sa dibdib ko. Kilala mo ba si Rowena? Tumahimik siya sandali, at sa mga sandaling iyon, parang ang oras ay tumigil. Ang mga kamay niya ay nagsimulang mag-shake. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa pagkapahiya o may iba pang dahilan. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, ngumiti siya ng pilit at tumugon ng malamig. Oo, kilala ko siya. Hindi ko maintindihan ang reaksyon niya. Bakit ganun ang nararamdaman niya? Anong koneksyon nila ng aking ina? Pero hindi ko na siya pinilit. Ang mga tanong ko ay nagsimulang magbago ng porma sa aking isipan. Hindi ko na kayang maging tahimik pa. May mga bagay na kailangan ko nang malaman. Nang gabing iyon, habang si Ramon ay abala sa kanyang mga gawain, nakaramdam ako ng isang pagnanasa, isang pangangailangan na makita ang mga bagay na ipinagkait niya sa akin. Dahan-dahan akong pumasok sa kanyang bahay at tanaw ko ang pinto ng silid na hindi ko pa kailanman nabisita. Isang silid na palaging nakalock, isang silid na may lihim. Hindi ko kayang patagilid lang. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob nito. Bumangon ako at lumapit sa pinto. Ang takot at pananabik ay magkasamang sumakop sa aking katawan. Hindi ko alam kung anong mga kasinungalingan o katotohanan ang naghihintay sa loob ng silid na iyon. Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig habang hinihila ko ang susi sa aking bag at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Pagkapasok ko, bumangon ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Tahimik na ang lahat, pero ako ang gumalaw. Nilapitan ko ang mga luma at nakatabing dokumento sa isang sulok. May mga lumang larawan, mga pamilyang larawan, na hindi ko alam na naroroon. May mga papel din na may mga pangalan at petsa, ngunit hindi ko agad nakuha kung anong ibig sabihin ng mga iyon. Habang ang mga mata ko ay naglalakbay sa mga sulat at larawan, napansin ko ang isang bagay na tumago sa aking puso. Isang makapal na kumot na may pangalan ko sa sulok. Tinutok ko ang mga mata ko sa isang picture frame na nabanggit ko kanina. Pinulot ko ito at pinagmamasdan. Isang larawan ng isang babaeng may makulay na buhok at isang lalaking nakangiti. Sila ay ang aking ina at si Ramon. Kasama nila ang isang maliit na bata. Ako na hindi ko pa natutuklasan ang koneksyon ng aking nakaraan at si Ramon. Sa mga sandaling iyon, tumigil ang aking mundo.
Ang mga tanong na palaging naglalaro sa aking isipan ay nagsimulang magkakonekta. Ang lahat ng mga piraso ay unti-unting nahulog sa lugar. Dahan-dahan akong naupo sa sahig, tinatanaw ang larawan habang ang puso ko ay patuloy na kumakalabog. Lahat ng nararamdaman ko ngayon, pagkagulat, galit, takot, at kalituhan, ay nagbabalik sa isang bagay na hindi ko pa kayang ganap na unawain. Ang mga kasinungalingan ni Ramon ay naging mas malalim at ang mga lihim ay mas nagiging mahirap bitawan. Ang lahat ng ito ay nagiging masakit. Ang mga tanong ko na nagsimula bilang mga maliit na piraso ay ngayon ay nagsimula ng mangyari. Hindi ko na kaya sa mga oras na yon, parang huminto ang lahat. Bawat segundo ay naging isang walang katapusang tanong. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Gusto ko nang malaman ang buong katotohanan, ang lahat ng mga lihim ni Ramon na pilit niyang itinatago mula sa akin. Kaya't nang magkasama kami sa isang tahimik na gabi, tinanong ko siya ng direkta, walang takot. Anong nangyari, Ramon? Bakit mo ako pinapahirapan? Bakit ang dami mong lihim? Tumango siya at dahan-dahan akong pinaupo. Ang mga mata niya ay puno ng sakit. Ang mga labi niya ay parang hindi kayang magsalita. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay para akong tinamaan ng kidlat. Anak kita, Charmaine. Tulad ng isang basag na salamin, bumagsak ang lahat ng aking nararamdaman. Ang imahe ko sa kanya. Ang mga gabi ng init at lambing. Ang mga yakap at halik na akala ko'y punong-puno ng pagmamahal. Lahat ng iyon ay naglaho. Naghalo ang galit, sakit, at kalituhan sa aking dibdib. Hindi ko kayang tanggapin ang sinasabi niyang iyon. Pumiglas ako mula sa pagkakasalampak sa sofa, huminga ng malalim, at sumigaw sa sakit. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang nararamdaman ko noon. Isang pagkabasag na walang katulad. Ang mga kamay ko ay nanginginig, ang mga mata ko ay kumikislap, ng galit at luha. Anong ibig mong sabihin? Paano naging ganito? Sabay hagulgol, hindi ko kayang kontrolin ang katawan ko. Humihingal ako, nanginginig. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niyang iyon. Hindi ko kayang umiyak ng tahimik. Bakit mo ako niloko? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ramon ay hindi sumagot agad. Pinagmamasdan niya ako, nakaluhod, sa harap ko. Nung una, Charmaine, hindi ko alam. Akala ko isang simpleng pagkakamali lang. Pero nang makita kita muli, naisip ko. Hindi ko kayang takasan. Hindi ko kayang makita kang nagdurusa nang hindi ko alam kung bakit. Tumingin siya sa mata ko. At doon ko nakita ang isang uri ng kalungkutan na hindi ko kayang ipaliwanag. Sinubukan kung maging isang ama sa iyo. Pero nasaktan na kita. Hindi ko kayang itago pa ang lahat ng ito. Parang binagsakan ako ng langit. Nakaluhod ako sa sahig. Nawawala ang lakas ko. Bakit? Bakit mo hindi sinabi sa akin? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit sa aking isipan. Hindi ko na alam kung paano ko matitiis ang sakit. Parang ang mundo ko ay gumuguho sa harap ko. At hindi ko na kayang magpatuloy. Ramon lumapit sa akin, ngunit hindi ko siya pinayagan. Wala na akong magagawa. Ang mga taon na yun ay wala na. Pero alam ko, Charmaine, na ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ako na ang nagwasak ng buhay mo. Hindi ko kayang pakinggan pa ang kanyang mga salita. Ang aking puso, ang lahat ng iniwasan ko, ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin, lahat ay nagbalik sa aking isipan. Nakaramdam ako ng matinding pagkamuhi, hindi lang kay Ramon kundi pati sa sarili ko. Bakit ko pa pinatulan ang lahat ng ito? Bakit ko hinayaan ang aking katawan at puso na maging tanga? Saan ba ako nagkamali?
Nagsimula akong mag-isip ng malalim. Ano na ba ang natira sa buhay ko? Ang mga oras na iyon ay nagdulot sa akin ng matinding kalungkutan, kalituhan, at disgust. Masyado na akong nasaktan at hindi ko na alam kung paano magpatawad. Nag-iisa akong nakaupo sa harap ng paaralan. Ang mga estudyante ay masayang nag-uusap at nagtatawanan. Tumingin ako sa kanila at napansin ko kung gaano kasimple ang buhay nila. Ang mga araw na hindi pa ako nalulunod sa ganitong sakit. Puno ako ng tanong sa aking isipan, ngunit wala akong sagot. Ilang linggo na rin mula nang huli ko siyang makita. Wala siyang binanggit, at ako rin naman, hindi ko na alam kung anong dapat kong sabihin. Hindi ko alam kung kayang patawarin ang lahat ng naganap, ang mga salitang binitiwan niya, ang mga lihim na natuklasan ko. Lahat iyon ay nagbigay daan sa pagkabasag ng mundo ko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may mga hakbang na ginawa ko para gumaling. Magsimula muli. Pumunta ako sa isang therapist, isang hakbang na hindi ko kayang gawin noon. Nagsusulat ako ng mga liham na hindi ko ipinapadala. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa iyon. Pero parang kailangan ko lang mailabas ang mga nararamdaman ko na hindi ko kayang iparating sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pinakamalaking hakbang ay ang pagkikita ko muli sa nanay ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa kanya. Galit, lungkot, takot, o simpleng pagkabigo. Pero nakaharap ko siya, at sa mga mata ko, nagsimula ang isang bagong simula. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa amin, pero alam ko, kailangan ko ng kanya, kailangan ko ng tunay na pamilya, at kahit paano, si Carla ay nandoon pa rin sa tabi ko. Hindi ako iniwan. Ang pagkakaibigan namin ay naging lakas ko sa mga oras ng paghihirap. Sa bawat araw, unti-unti, natutunan kong tanggapin ang sarili ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang magpatawad kay Ramon. Hindi ko alam kung kayang alisin ang sakit na dulot ng kanyang mga kasinungalingan at pagkukulang. Pero sa ngayon, natututo akong magpatawad. Hindi siya, kundi ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong magiging bukas ko, pero alam ko, ang unang hakbang ay nandyan. Nasa mga simpleng desisyon ko, sa mga hakbang na ginawa ko para sa aking sarili. Ngayon, sa mga simpleng araw na tulad nito, nakikita ko na kahit hindi ko pa siya kayang patawarin, unti-unti, ang pinapatawad ko na ang sarili ko. Habang patuloy akong nakaupo doon, ang hangin ay dahan-dahang sumasalubong sa aking balat. Ang mga tunog ng kalikasan ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay nagpapatuloy, kahit na ako ay nasaktan at naguguluhan. Minsan iniisip ko kung ganito, na ba ang magiging takbo ng aking buhay? Puno ng mga tanong, mga hindi nasagot na damdamin, at mga hakbang na mahirap tahakin. Pero natutunan ko na kahit ganito ang nararamdaman ko ngayon, may pagkakataon pa para magbago. Ang mga natutunan kong aral ay hindi basta-basta nawala. Natutunan ko na may mga bagay na hindi ko kayang baguhin, pero may mga hakbang ako na kayang gawin upang magpatuloy. Pinipilit kong gawing makulay ang mga susunod na araw, kahit hindi ko pa alam kung ano ang magiging direksyon ko. Hindi ko pa alam kung makakalimutan ko siya o kung makakaya kong magpatawad. Ngunit natutunan ko na hindi ko kailangang magmadali. Nakaramdam ako ng kaluwagan sa bawat hakbang na tinatahak ko. Kahit na puno pa rin ng sakit at ang mga alaala namin ni Ramon ay nakatago sa pinakamalalim na sulok ng puso ko. Hindi ko hinahayaan na magtakda ito sa buong buhay ko. Ang mga liham na hindi ko ipinadala, mga pagninilay na hindi ko na kailangang ibahagi sa kanya, ay nagsilbing tulay ko para magsimula muli. Ang bawat araw na lumilipas ay parang unti-unting pagpapatawad sa sarili. Isang hakbang patungo sa kalayaan mula sa mga multo ng nakaraan.
Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa hinaharap, pero natutunan kong hindi ko kailangan ng mga sagot agad-agad. Natutunan kong yakapin ang aking sarili, at kahit na hindi ko pa alam kung makakalimutan ko siya, sa ngayon, natututo akong mahalin ang sarili ko, hindi na bilang isang biktima ng nangyari, kundi bilang isang tao na may kakayahang magpatawad at magsimula muli. Habang pinagmamasdan ko ang mga estudyanteng dumadaan sa aking harapan, napansin ko na parang sila ang mga patunay na ang buhay ay may mga pagkakataon na walang kinalaman sa nakaraan. Sila ay may hinaharap na puno ng posibilidad. At kahit ako, natutunan kong yakapin ang hinaharap na may pag-asa. Hindi ko pa alam kung ang mga tanong na ito ay may sagot. Ngunit natutunan kong walang masama sa hindi agad pag-alam. Ang mahalaga ay natututo akong magpatuloy, magpatawad, at tanggapin ang aking sariling proseso. At diyan nagtatapos ang kwento natin ngayon, mga kasirin. Sa bawat hakbang ng buhay, may mga pagsubok at aral na dumarating. Huwag kalimutan na, sa kabila ng lahat, tayo pa rin ang may hawak ng ating kapalaran. Salamat sa pakikinig at hangad ko na madala ninyo ang mga aral na ito sa inyong mga puso. Hanggang sa muli.